Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Isa pa. Good morning. Yun. So, good morning, brothers and sisters. Good morning. Okay. So, ano tayo ngayon eh? Ang study natin ngayon. Wait, na-off na. Ayan, yan. Sige, wait lang. So, actually, no, mahaba ang service natin ngayon. Ang sermon ko ngayon, sorry not sorry, baka umabot ng 45 minutes to an hour, no? Kasi, 5 yung point na i-raise ko ngayon. Okay, so just from the title pa lang, no, malalaman nyo na kung ilan yung point natin. Bakit 5? The vowels of a Christian life. So, sige nga, no? Actually, before tayo mag-start, let us all bow our heads now for a prayer. Heavenly Father, we thank you, praise the Lord. Nagpapasalamat po kami sa bawat isa na nandito, sa bawat isa, Lord, despite the weather, the rain, despite anything, O Lord, nandito yung mga tao. Lord, nandito po kami, nagpapakumbaba, inaalay aming puso, isipan, O Lord. Lord, may you bless us with your Holy Spirit, fill us with your wisdom, with your blessings. Guide us, O Lord. No? Lord, you're the shepherd, O Lord, in our life, O Lord. Guide us, strengthen us, bless us, O Lord. In His name we pray. Amen. So, bakit nga ba the vowels of a Christian life? No? So, back to grade 1, ano ang vowels? E, O, U, no? And bawat isa to, no, may word na corresponding na that helps us in our Christian life, no? Ay, naano ko agad. Anong Tagalog ng aking service? So, hindi siya ang, hindi ko alam yung bawal ng sa Tagalog eh. But, ang sa Tagalog, no, the reason why nilagay ko ng Tagalog, kasi gusto kong, gusto ko kasi nga eh, maisa puso nyo to. No, ayokong magkaroon tayo ng barrier na dahil English, kaysa Tagalog, dahil hindi natin, gusto kong maisa puso natin to. Pero kung tinagalog siya, ang 5K. Kasi mahirap naman Tagalogin yung exact English word ng A na yun, ng E na yun, to A na alphabet, kasi hindi siya existing na word, no? Pero ang 5K. Ano ba tong 5 na to? Oh. Ang una, no? You cannot form a word without vowels. Totoo ba? Yes! Meron ba tayong kilala na walang vowel yung pangalan? Wala po. Meron daw si Sis. Si Chris. Pwede. Baka mamaya yung Chinese mo kaibigan. Si Ang. Di ba yung Ang? Angel na yun? Si J. But no, yung mga words, no, kailangan niya ng vowels. No? So, consonants give a word its structure, but the vowels let it be spoken. No, siguro ang hirap na, no? Kung sabihin mo yung word ng walang vowels. Except lang sa salitang steady. Kahit walang vowels, masasabi mo yun eh. STD. STD ka muna dyan. Joke lang. No. Many people have the structure of Christianity church attendance, Bible knowledge, the right words, yet something essential is still missing from how they actually live. No? Minsan parang kumpleto na eh, no? Yung consonant, yung B, C, D, and yung yung ginagawa mo kunyari sa church, pero parang may kulang. No? Na nagpa-pray naman ako, nag-worship and all. Bakit parang hindi ako na-bless? Bakit parang kulang yung Christian life ko? No? So, when life tests your faith, no, it is easy to look faithful when everything is comfortable. No? Madali. Kaya nga, sakto yung yes, wait, no. Siguro kung comfortable kasi lagi ka na yes, yung wait mo saglit na hintay lang. But what happens when you are pressured, influenced, misunderstood, disappointed, and confused, no? Each of those moments has a letter. 5 tests, no? 1 life. So first, unahan na natin. Una is A, action. Bakit K, kilos? No? What pressure reveals?
Let's talk about the first one, A. So, sa kwento ni Peter's denial, no? Familiar ba tayo nung ipapako ni si Lord nun? Nung dinakip siya para ipako na nun? No? Nung dinakip siya nun, isa sa mga nandoon is si Peter. And kwento ko na lang kasi mahaba din. And before pa nung dakipin siya nung araw na yon, kinausap na siya ni Lord no? Itatanggi mo ako ng 3 beses. At sa 3 beses, anong hayop yon? Manok. No? May titilaok na manok. Si Peter, no? Very, very close siya kay God. Actually, di ba, pinangako sa kanya, siya yung gatekeeper. Kaya nga, uso yung Saint Peter No, kasi siya yung parang yung gatekeeper doon. Ibig sabihin, Peter has done his part. No, Jesus recognizes Peter as one of his disciples, his apostles, no? Kumbaga malaki yung ano niya. But even Peter, no, yung actions niya, no, doesn't always align with the Christian way, with Jesus. Nung na-pressure siya nung moment na yun, no, nung tinanong siya, kilala mo ba to? Ano to? No, tinanggi niya 3 beses. His intentions and his mind might say, yes, oo. Kay Lord ako, Lord, never kitang pagtatalikuran, yung actions ko, never kitang itatanggi. Mahal kita, Lord, no? Pwede yung sinasabi niya ganon. But yet, no, action speaks louder. Nung moment na yun, natanggi niya si Lord ng 3 beses. Under pressure. Siguro natakot siya, baka mamatay din siya, ipako din siya, o kung may gawin sa kanya na hindi maganda. No? So before, during, and after the pressure. No? Before pressure, no, ito, ilagay natin ito sa context sa ating buhay. No? Ganyan tayo usually, ito tayo no? Yung confident. After mo mag-church, sinasabi mo, hindi na ako mandadaya, hindi na ako magnanakaw, hindi na ako magsisinungaling, magbibigay na ako, magpapatawad na ako. Madali yun We have the confidence to say it. Kasi pag nandito ako sa church, kumbaga kaka-recharge mo ng Holy Spirit Full ka ng battery, ganado ka. Diba, ang daling magbitaw ng salita, andun yung confidence. Pero once we're under the pressure, nandun na tayo sa moment na yon, no? May sumingit sa'yo, may nag-udok sa'yo, may lumapit sa'yo. Hindi natin masabi kung anong uri yun, no? Anong uri ng pressure yun. Pwedeng sa trabaho, pwedeng sa bahay nyo, o kung sino man tao yan, no? Nabigay na ng pressure, no? Andun na yung tanggi. Andun na yung iba na yung action natin. Siguro pag sa church ka, Lord, kayo na bahala sa buhay ko. Dumating yung bayarin mo, doon na naramdaman mo na yung takot. No, nakakalimutan mo na si Lord yung lapitan mo kasi inuuna mo yung sinuutangan, ano kaya pwedeng gawin ko, benta ko kaya itong gamit ko na to, no? Bakit may fear? Kasi, kaya nga discussion, di ba, as a Christian, as Christians, no, meron na tayong Holy Spirit. Naranasan niyo ba yun yung pag may ginagawa kayong kasalanan, parang hindi kayo matahimik? Parang natatakot kayo, may fear Parang, Lord, mali yung ginagawa ko. Dapat inuuna ka, pero hindi ko alam. So, doon na yun. We know na si Lord dapat yung lalapitan natin. We know na pag nagalit tayo, we should be calm. But hindi. We give into the pressure. We let fear. Kahit fear na tayo, kahit naramdaman natin, hinahayaan naman natin. The point na after failure, si Peter wept bitterly. May repentance. So, it is important, no, brothers and sisters, no, na pag ito nangyayari sa atin, whenever we feel, no, what we say, no, hindi lagi yung what we act. Huwag natin kakalimutan yun na we should always, parang alam natin yung kung ano yung kilos natin. Aware tayo sa kinikilos natin, no? Hindi lang kung ano yung sinasabi natin. So in Matthew 7:17-20, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. Skinip ko yung iba. By their fruit, you will recognize them. No? The fruit is the action, not the words. Yung tao, no? Yung binibear niyang fruits, sabihin kasi or yung binibear niyang action, no? It actually defines them. No?
Kasi may mga taong, madaling sabihin na, nagbabago na ako, ginagawa ko, yan ang ginagawa mo, nakikinig na ako, umiiwas na ako sa ganyan. Madaling magsabi ka na, madaling mangako. But your action is different. Pwede mo sabihin, sumisipag na ako, pero late ka pa rin gumising. Yari, late lagi sa trabaho. Boss, magbabago na ako, boss. Maaga na ako sisipag na ako. Pero laging 50 minutes late ka pa din. No? Or sa bahay mo. Sa bahay, hindi ko na... Sorry mama ha, kung pasaway ako. Pero pag oras na hugasan, nagtago ka na. No, it's always about actions. No? Doon makikita isang tao is actions eh. Kaya nga di ba meron tayo yung nakalimutan ko tuloy yung first impression. Yung first impression is pag in-observe mo yung tao, nakita mo malinis ba yung damit niya, paano siya manamit, paano siya magsalita, paano siya kumilos, no? Because actions or your first impression tells a lot about you. No? Paano ba yung itong tao na to lagi itong late. Itong tao na to lagi itong nangungutang. Itong tao na to lagi itong nagchichismis. Yun yung actions mo yun yung tumatanda sa isip ng tao. Hindi nila natatandaan kung ano yung sinasabi mo. Unless na siguro kung anong sila, siniraan mo sila, di nila talaga makakalimutan yun. No, but your actions, it what remains. Mabait ng tao kasi laging tumutulong. Di ba ganun yun? Naalala ko yung boss ko dati. Lagi akong pinapagalitan. O naalala ko yung kaibigan ko na yan. Matulungin yan. Hindi nila naalala ko yung sinabi mo sa kanila nun. But your action remains. Because your action defines who you are. Kung lagi ka nandito sa simbahan, palisimba yan. No, kung si Sister Janice, masarap ang luto niya. Sabi, ay, magaling magluto si Sister Janice. Di ba, andun yung action? No, ang natatandaan natin yung action ng tao. That's why for us, Christians, no, hindi lang importante yung minamanifest natin yung paulit-ulit. It is right, tama yung may manifest natin the Word of God, no? But let us put those words into action. No, wag natin hayaan na memorize lang natin, hayaan nating mag-manifest buhay natin. No? Yung God is good ka na God is good, pero your action doesn't show na parang nagtitiwala kay God na He is truly good. No? Parang you're doubting Him. No? But let's discuss that later. Marami pa yan. So, okay? So Jesus restored Peter. Jesus did not define Peter by his worst moment. 3 times Peter denied Him. 3 times Jesus asked, do you love me? Fear exposed Peter, grace restored him. Christian action is not flawless performance, it is repentance and transformation. So, hindi naman yan, no? Narinig nyo na ba yung... Ito, ilang beses ko na ito narinig, Actually, kahit ako yan, na after magsimba, hindi na talaga ako iinom. Kasi dati, manginginom ako dati, ngayon hindi na. So, hindi na talaga ako iinom. Siguro kayo, di na ako maninigarilyo. Or... hindi na talaga ako. Kumbaga, andun yun Kinonfirm mo pa sa sarili mo No? So, pero nagkakamali ka pa din. Ibig sabihin ba nun, hindi ka na love ni God? Hindi ka na love ni Jesus? Dahil, Lord, hindi na ako inom, pero uminom ka pa din? No. So, minsan yung pangako natin na pangako no? It's just our words. Na, minsan, kasi excited tayo masaya tayo sa presence of Lord. Kaya nasasabi natin yun. Madaling mangako pag masaya tayo So, same way din, ganun din yun. When you're filled with the Holy Spirit, ang daling mangako, ang daling mag-promise kay Lord, sa sarili mo na hindi. No? Ang importante doon is, kapag nagkamali tayo, imbis na, Lord, baka di mo na ako tanggap, hindi mo na ako mahal, Lord, nahiya ako magdasal sa'yo kasi hindi ko nagampangan yung pangako ko. Instead na magkaroon tayo ng ganun. No? Let us use that as a way to repent for the Lord and transform ourselves. Lord, patawarin niyo ako, nagkamali ako. Nangako ako sa inyo na never na ako magsusugal, never na ako, Lord, magsigarilyo. Pero nagawa ko pa din, Lord, transform me, Lord, to be a better person, na itong weakness ko na to, Lord, di ko alam, may tinuturo ka sa akin, baguhin niyo ako. No? So, that's one way, no? Oh, na agad. Ang next letter natin, no, after ng A, ng actions, ang kilos natin, ang susunod ay E, environment. Or, another K, kapaligiran.
Why is environment important? Because it is what shapes you. Okay? So, pagpalitin ko na lang muna. Ito muna, no? Your environment has a voice, no? Your environment is always disciplining you, teaching you what to desire, what to normalize, what to laugh at, and what to tolerate. Una, yung people. Yung mga taong nasa paligid mo is actually what defines you. Not just your friends, but also your family, your boss, your co-workers, saan ka nakatira. Kumbaga yung people. Bakit? Kasi kapag na-normalize yung isang bagay sa isang lugar, parang ganun, parang hindi na sa'yo mahirap yun eh. Example, chismis. Kung lahat sila nagchichismisan, di ba? Parang ang hirap hindi makinig din. Parang, lahat sila alam na nila, ako hindi. O, utangan. Sanay kayo sa lugar niya, nag-uutangan kayo. Kaya normal na lang mangutang. Ganun din yun. Inom. Normal sa yung uminom, manigarilyo. Ako before, yung mga kaibigan ko, normal sa kanila magmura. Bawat sentence may mura. So, nasanay din akong ganon. No? Sometimes, it's not just only our actions, but our actions actually is derived from our environment. Ang reason na kaya nagkaroon tayo ng ganong habits or actions dahil yun yung napulot natin sa ating environment, sa kapaligiran. Ang number one driving talaga yan is yung people. Second, yung place. Minsan, maayos yung pagpapalaki sa'yo ng magulang mo, no? Maayos yung pagpapalaki sa'yo ng mga kapatid mo. Pero yung sa lugar mo kasi, yung talagang natotolerate yung mali. Minsan, magugulat ka, bakit siya lang yung nag-iisang anak na, sugarol? Saan niya natutunan yan? Sa kapitbahay pala, no? Sabi yung lugar, no? O yung place. O kaya, yung sa school nyo, sa bahay niya maayos, pero sa school niya, yung lugar na yan, may nambubuli sa kanya, no? Na which is kaya nag-drive dun sa actions niya yan. And lastly is our VEN, or our virtual environment. Yung digital feed. No? Baka pagbukas mo ng cellphone mo, unang bubungad dyan is yung kasalanan. Hindi natin alam, baka loto or online sabong bayan, scatter, o kaya yung mga nasayaw sa TikTok, mga thirst trapper. No? Pwede yun kasi actually may study, people spend almost 3 to 4 hours a day sa phone on average na. Kung ano yung nakuha mo doon, kahit yung fake news pa yan, naka-affect yan sa actions natin. Nakaka-drive yan ng mga bagay. It does not mean much, kasi sa meta, cellphone lang yan. No, but kung ano yung ginagawa natin sa cellphone, yun yung actually innate actions natin yan na hindi natin nagawa in person. No, kasi sa online, madaling magtago. No, ako dati, marami akong account dati, nantitrip ako sa online eh. Nangaaway ako doon. Wala kasi masayang provoke ng ibang tao. No? Pag may Twitter, may Reddit, kasi nakatago yung username mo doon hindi nila alam kung sino ka. No, pwede mong gawin 'yon. Pwede ka nangaaway sa online kahit hindi mo naman minimin yan, masaya ka lang nakikita ibang tao nagagalit. Those environments, shapes our actions. Hindi lang yan basta yung action natin is gaya na siya, pinanganak na siyang ganyan. No. He raised to become like that person. It was his actions or her actions were derived from his or her environment. No? Hindi natin pwedeng, kaya nga diba merong, kaya nga Sister Carol nag-discuss ng trauma. Yung mga rason bakit ganito yung certain actions natin, ganito tayo certain mag-isip, it's because of our environment. Paano tayo pinangalan ng magulang natin? So, anong sagot dyan? Ito. Carried by their faith. This is in Mark 2. A paralyzed man could not reach Jesus. So, 4 friends tore up, opened a roof, and lowered him down. Jesus saw their faith and healed him. The right people can carry you straight to Jesus. Your circle shapes your walk with God. So, important to choose our friends. No? Isa pa yung sa Mark 5, yung patay na, nakalimutan ko yung name nung guy sa Mark 5. Yung sabi niya, sige umuwi ka na. Kalimutan. Basta yun yung binuhay ni Lord, Through His
his faith binuhay yung daughter niya. Si Jairus, si Jairus. Si Jairus, sabi niya, Lord, di ko kung pagalingin ba yun or ano. But his faith, kahit patay na yung daughter niya sa bahay, no, binuhay ni Lord. Ang sabihin lang ito, when we choose people, choose mo yung taong mananalig kay Lord. Hindi yung makakadala ng kabutihan sa'yo. No? Isipin mo siya crippled na, paano siya makakalapit sa Diyos? Hindi siya doon makakalapit doon sa pinapagaling, hindi siya makapila. Isipin mo, paralitiko ka, nakahiga ka na lang na ganun. What can you do? Nothing, but to wait for people. But with his friends, no, he made the miracle. Kahit imposible, no, dahil sobrang daming tao doon sa bahay niya. Kaya important na pumili tayo ng tao sa paligid natin. Yung taong tutulungan tayo, tuturuan tayo, yung taong mananalig para sa atin. Kung ikaw nahihirapan ka magdasal ngayon, dapat yung mga taong willing magdasal para sa iyo. No? Parang Lord, paulit-ulit yung dasal ko na tulungan mo ako sa school ko, sa trabaho ko. Parang nagsasaka ka na. Pero as long as there are people who is praying for you na, Lord, gabayan niyo siya sa school niya, sa trabaho niya, no? Si Lord, hindi ka talikuran. We should choose the people around us. Importante yan. No? So, even the wisest si Solomon, was the wisest king of his generation. No? Yet through repeated compromise, political marriages, and accommodations of idolatry, his heart slowly turned his heart away from God. No? Si Solomon, he is wise. Siya pa yung nangingi ng more wisdom kay God ng birthday niya. Bakit siya na-fall, no? Kahit sobrang talino niya na. It was the environment around him, no? Siguro dahil wise siya, sobrang naman niya, 700 wives, no? 300 wives, sorry. 700 wives, 100 concubines, 1,000 yun, no? Kahit pa gaano ka katatag kay Lord, no? Minsan, kahit gaano pa kakabuti yung puso mo, no? Pero kung napaligiran ka ng kasamaan, no, ang hirap maging mabuti. Sabi nga, di ba, nung iba, eto, true or false, no? Maraming pumasok sa politiko na gusto tumulong. Pero nawi maging corrupt. Kasi nga yung tao doon, kahit di mo gusto, bibigyan ka ng pera. No? Bibigyan ka ng chance maging corrupt. Ang hirap pag no, it's really hard to be different. No? Kung ang paligid mo, kung yung environment mo is normalize ang kasamaan. Kaya brothers and sisters, no, kahit lahat tayo, tanungin mo, lahat tayo may experience, may isa tayong kilala na tao or grupo ng tao or isang lugar na parang hinihila tayo palayo sa Diyos. No? Na parang galit sa Diyos, or may taong nilayo ka sa Diyos, or inuudyo ka sa kasamaan, o sa temptation, may mga ganyan tayong tao no? And hindi natin may iwasan yun. Kaya importante meron tayong church. Para every now and then, and every week, every Sunday, may taong nag-check kung okay ba tayo. Na hindi tayo napapalayo sa Diyos. No? That's why environment is important. Conduct an environment audit. Diba? Who strengthens my faith? Sino yung mga tao na pagkausap mo, sige, pag-pray natin yan, ayusin natin yan, no? Ilapit natin kay Lord, may prayer ka ba? No, kailangan bigyan tayong tao Who makes compromise feel normal? Sino yung mga tao humihila naman sa atin palayo? Na, sige, okay lang yan. Di mo, lahat naman sila, kumukupit dyan Kaya mo na sila, di mo lahat sila, nagsisinungaling, magsinungaling ka na din. No? So what content keeps occupying my mind? So ano yung nasa isip natin na paulit-ulit? Kasi importante rin yan The first thing environment affects is our mind, then our actions. No? Ano yung isang bagay na nasa isip natin na hindi natin mawala? Baka kahit na nasa church ka na, iniisip mo pa rin yung, pagkatapos ng church, makapagsigarilyo na ako. Pagkatapos ng church, pagka-uwi, makakanood na ako ng sabong. No? Ano masabi, no? Or am I most tempted to become someone else? No? Yung tempted ba tayo maging ibang tao? No? Choose people who carry toward Jesus and become someone who carries others to Him.
Okay. So next is I, intention. A, kalooban. So hindi ko alam kung tama yung translation, no? Kasi hindi rin ako ito. What God sees in the heart. No, so man sees the face, God sees the heart. Si Samuel, no? Si Samuel came to anoint a king. He was Eliab, tall, impressive in thought. So surely this is the one. But God said no. God chose David, the overlooked youngest son, still out with the sheep. No? Ang tao tumitingin sa panlabas, ang Diyos sa puso. We judge others by their actions, God sees the intention behind them. Alam niyo ba yun yung kasabihan na we seize others by their actions and we seize ourselves by our intention. Sabihin lang nun, nakikita natin yung tao by the way they act. No, nakikita natin, ay ganito siya, ganyan-ganyan. Dinidescribe natin yung isang tao by how they act. But we describe ourselves by our intention. How do you think? Diba? So dito yung marami nagkakamali at nagkaka-issue sa buhay ng tao. No? Minsan na-try nyo na ba yun? Yung mga magulang, minsan di ba pinapalo nyo yung anak nyo? Your intention was to teach them what is right and wrong. But for your children, yung action na yun, sinasaktan mo siya. No? So, ganun yun. Minsan yung intention natin ay mabuti, para tingin ng tao ay masama. And vice versa. Minsan yung action ng isang tao ay mabuti, pero ang intention ay masama. No? So, hindi natin alam doon. So, in 1 Samuel 16-7, the Lord does not look at the things people look at. Skip doon. So, man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Tayo, tinitignan natin yung tao, hinuhusgan agad natin siya. Ano itsura niya, paano siya kumilos, paano siya magsalita. Pero hindi natin alam yung intention. No? Hindi natin alam, may tinatago ba yung kabutihan? Ang intention niya ba is baguhin, tumulong niya ba ang tao? No? So, hindi natin ma-judge. No? The same action, different hearts. No? Merong two people pray, no? Yung isa wants God. Diba? The other wants attention. May verse dyan nakalimutan ko na It's about the synagogues, no? Praying loud. No? Nagdadasal ba tayo para pakita sa ibang tao na magaling tayo magdasal? Na we are full of wisdom of the Bible? Or nagdadasal tayo dahil we want the presence of God, the Holy Spirit in us? No? Do we pray for others or for ourselves? No? Doon lang yun Baka nagpe-pray lang tayo for the praise. Na sabihin na, ang galing mo pala mag-pray. Ang galing mo pala mag-pray, Brother Vince. No? Para doon ba yun? Or, Brother Vince, nakatouch yung prayer mo, no? Kung ano naman, no? Two people give. One gives in love, the others wants recognition. Diba? Tumutulong ka ba sa tao para mapuri ka? Or dahil out of love? Ganon din yan no? Yung mga foundation ng mga ng mga corrupt na tao, ginagawa ba nila yon para out of love for humanity, their people, or ginagawa nila yon for the return of recognition? No, minsan nga nakakainis, no? Punta ka lang basketball court, puro pangalan na nila, no? Hindi mo alam kung dinonate ba nila yun out of pure heart or para tuwing maglalaro ka, maalala mo sila. Ganun din. Two people serve. One serves God, the other wants control. No? Nandito ka ba sa church at nagsiserve dahil gusto mo masabi na ay, sipag mag-church siya, no? Yung control nun sa mga tao, or are you here for the service of God, no? Yung servitude mo kay God. No? So, ganyan no? We cannot judge someone's action by purely their actions, no? We have to understand their intention, no? Hindi lang ang tao mahuhusgahan kung anong action yung ginawa nila. Dapat iniintindi rin natin kung anong intention nila behind those actions. Bakit gusto mo maging bakit gusto mong yumaman? Anong dahilan? Anong intention behind it? Diba? Pwedeng sabihin, kasi lumaki akong mahirap. Diba? Yung environment mo, yun yung nag-control dun sa intention mo. Or bakit gusto mo maging
Gusto mo magkaroon ng sasakyan. Kasi dati nagmumotor ako, naulanan ako, ano? Hindi natin alam. Or bakit gusto mo tulungan tong mga tao na to, yung mga palaboy? Kasi nakaramdam din ako ng gutom. Di ba? Pwedeng ganun yan eh. Or iba naman, gusto tumulong dito sa ano, para ma-vlog nila ako. Di ba? Hindi natin alam. So God wants both. God is not asking you to choose between right actions and a right heart. He wants obedience that flows from a surrendered heart. No, right action plus wrong motive, performance. No? But usually, kasi ganito tayo eh. We do it for our pride. Ginagawa natin sa bagay for our pride, for our greed. No? Kung alam mo sa boss mo, boss, nag-overtime ako kasi gusto ko tumaas yung benta natin. No boss. Gusto ko talagang mo-promote. Intention pala. Or kung man. Sige guys, kain lang kayo dyan. Yung pala you're winning the favor of people. We have to have the right action, no? And the right motive. Kung mali yung intention natin sa mga bagay, that is purely performance. Kunyari, gusto mo maging successful sa buhay, ang motive mo pala is para makapagigante. That is purely performance, no? So good motive plus wrong action equals excuse. Ito naman yung mga taong siguro puro pangako. Huwag kang mag-alala, mahal. Pag yumaman ako, bibilan kita ng kahit anong gusto mo. Pero ngayon, ano muna tayo? Isaw at itlog. No? Okay lang naman yung mangako. Okay lang yung motive mo. Minsan naman may mga tao ganyan eh. Malinis talaga yung intention nila. Gusto talaga nilang tumulong. Pero they're doing the wrong action. No? May mga tao, ma, nakikita ko, nahihirapan ka na sa bahay. Gusto ka tayong tulungan. Pero pag ano na, oras na ng hugasan, nawawala ka na. Oras na ng linis na bahay, nawawala ka na. Ako, di talaga ako nagwawalis eh. Sorry. Sa madaling mangako. Di ba? Tapos sabi mo, wala eh. Ganun talaga ang buhay. Excuse naman. No? Okay na sa intention mo eh. Kailangan ka lang sa sipag, sa actions mo. No? Nabitin ka. But the right way is right action plus surrendered heart. Hindi right motive. No? It has to be a surrendered heart. Magkaiba yung right motive sa surrendered heart. Yung right motive, sabihin, mabuti yung gusto mo. No? Tama. But a surrendered heart is a heart that yearns for what God wants. So, kasi ang pinagkaiba nun, gusto mo versus, intention mo versus intention ni God. Okay? So, mamaya may explanation yan. Next point. No? So, halftime. May tanong ba tayo dyan? Tubig? Iinom kayo? Okay, 11:24 na eh. Sorry guys. No? Mahaba talaga. Okay. Okay. So, outcome. Kinalabasan. What actually happens? So, hindi kasi connected yun guys eh, no? Explain ko na ngayon. Ito visualize nyo na lang nakalimutan ko i-paste yung graph ko eh. Ito kasi tayo yung action natin, sa gitna. And yung action ay may dalawang driving force. It is our environment and our intention. Para gawin natin isang bagay, usually, na-influence ng kapaligid natin, the same way, na-influence yan din yan ng intention natin. Diba? But, and then after ng action natin, there is an outcome. Diba? Yung outcome yan, ang outcome ng buhay natin, yan yung nagde-define ng ating actions, environment, and intention. So kapag pinagsama-sama mo yung tatlo na yun, magkakaroon ka ng outcome. Ngayon, pag-uusapan natin, ano ba ang outcome? No? So, everything right, still it fell apart. No? So, si Joseph, kailan ba natin si Joseph? Amen. Joseph the Dreamer. Did nothing wrong. No? Sold by his own brothers, enslaved, then jailed for refusing to sin. The right choice cost him everything, yet every closed door positioned him to save nations from famine. You intended to harm me, but God intended it for good. Okay? Actually, ang point ko dito, no matter how much actions, intentions, and environment we put ourselves in,
We can never ever control our outcome. The reason why nilagyan ko ng halftime doon is because I want to tell you all, no, yung environment, yung action, tsaka intention, kaya natin kontrolin yan eh. Yung action natin, tayo kumikilos yan. Yung environment, ayaw mo dito sa lugar na to, walis ka. Kung ayaw mo yung mga kaibigan na yan, hindi mo siya kaibiganin. Ayaw mo yung feed mo sa online, mag-delete mo muna yung apps mo. No? We can control those things. The same way with our intention. Ayaw mo na mag-isip ng ganyan, no? Hingi ka na kay Lord. These are the three things that we can control. But our outcome is not something we can control. No? Explanation. Lahat, ito na lang. Pag ang mga tao bang sumali sa sports, gusto lahat manalo? Yes or no? Yes. They were there to win. Sa 16 na tao, kunyari sa basketball, sa 32 na teams, lahat gusto maging champion. But lahat ba sila naging champion? They put in the action, they put in the work. They have the mentality and the intention. The same way, nandun sila sa practice, environment with other players. But do they win? No. We can never control our outcome. Ganon din yun bawat sa atin, no? Pwedeng sabihin mo, araw-araw ka nagsisipag, araw-araw ka nag-aaral, araw-araw ka ginagawa lahat yung action. The environment is right. Mga kaibigan mo, mapipera, mayayaman, mga innovators. Intention mo is wala ka nang inisip kung hindi yumaman. But in the end, hindi ka yumaman. We can never control our outcome. No? There is an intervention behind it. So, pag-usapan natin yung kay Joseph ulit. Kung si Joseph kasi, favorite siya, anak ng kanyang papa at bunso siya, no? He is a shepherd, di ba? Kung alam niya lang na yung actions niya na yun na masigasig siguro siya, sorry sa term, siguro pabibo siguro si Joseph, no? Dahil paborito siya ng tatay niya, maganda yung damit niya. Do you think Joseph would still do the same thing kung alam niyang ihuhulog siya ng kapatid niya sa pit dahil nainggit sa kanya? Probably not, no? Hala, nainggit sa kanya mga kapatid ko. Siguro, hulugin nila ako sa pit, tsaka benta nila ako slave. Kasi naiinis sila sa akin, naiinggit. Probably not, no? Siguro maglalay low siya. Ngayon, kung nung nahulog siya sa pit at naging slave, kung alam niyang magiging kanang kamay siya ni Potiphar, do you think kagalak-galak at masaya siyang naging slave? Ang point doon is, kung alam mo na yung mangyayari sa buhay mo, kunwari, kailangan mo maghirap ngayon, kailangan mawala yung, si Brother Mark, mawala yung sasakyan mo ngayon, para mapalitan ng panibagong sasakyan. Kung alam lang ni Brother Mark ganun mangyayari, na naisin niya bang mawala yung sasakyan niya noon dati, para mapalitan ngayon? Siguro yes, no? Kung alam niyo na yung outcome. But in our case, no, hindi natin alam yung outcome natin eh. The same way, kung alam niyang mapupunta siya sa bahay ni Potiphar at meron sa kanyang at ipapakulong siya ng asawa, sa tingin mo tinuloy niya pa rin yung decision niya nun? Probably not. Pero kung alam niya magiging hari siya or isa siya sa ng hari, no? Tingin mo kakayaan niya makulong siya? The question is, no, we do not know, the point is, we do not know what our outcome is. Maaaring naghihirap ka ngayon, maaaring magulo yung buhay mo ngayon, maaaring feeling mo it's the best na nangyari lahat. Hindi natin alam kung ano yung bukas. Hindi natin alam kung ano yung outcome ng buhay. No? Hindi natin alam na minsan yung kaklase nating patulog-tulog lang, siya pala yung mayaman balang araw, no? Na siya pala yung mapera balang araw. No? Kung kaklase mo dating mukhang nerd, ay siya pala yung model balang araw, hindi natin alam. No? Sister Janice, hindi natin alam na balang araw, siya pala ang sexy at payat talaga dito, no? Amen. No? Hindi natin masasabi, no? Mali mo si Boss Mike. Balang araw, Big Boss Mike na siya. Diba? Hindi natin masasabi yung outcome natin, no? Kaya ang reason dito kaya ko to, no? Let us not limit our action. The way we look at
people na hindi lang natin sila i-judge by their actions, their intention, and their environment. No? As long as God intervenes in your life, as long as may pagbabago ang Diyos sa buhay mo, mag-iiba ang outcome. No? Pag ang oras mo na at ginamit ka na ng Diyos, no, ikaw na mismo magugulat. No? Our outcomes will never be certain for us. Hindi yan sure para sa atin. Kahit masabihin mong secure na ako sa buhay, hindi natin masasabi. Kahit masabihin mong masaya na ako sa buhay, hindi natin yan masasabi. Only God knows kung anong outcome natin. Kaya brothers and sisters, no, may point pa pala ako. When the outcome isn't what you expected, no, God may be correcting your direction. Example, nawalan ka ng trabaho. Baka kasi yung trabaho mo, hindi ka nais-nais sa Diyos. Another thing, baka yung girlfriend mo, hiniwalayan ka. No? You know, God may be protecting you from something unseen. Baka yung girlfriend mo, pag napangasawa mo na pala, lunatic pala yun. Dahil kasal na tayo. Alam mo ba, may utang akong 2 milyon sa bangko. Patay. Conjugal kayo. Wala na. God may be developing your character. Oh, anak, di ka pa bagay maging mayaman. Baka maging sigurol ka lang. Mahirap ka muna. No? Kaya dinidevelop niya yung character mo. God may be working through timing you cannot control. Baka may perfect timing. Too early, masyado ka magiging mayabang. Too late, baka di mo na ma-appreciate si God. No? Ngayon din sa sweldo natin, wag nating questionin bakit maliit, ito lang. Baka pag sobrang dami ng sweldo mo, makalimutan mo si God. Baka pag sobrang konti rin ng sweldo mo, makalimutan mo si God. Isumpa mo si God. No? Kung ano man yung meron ka ngayon, it is a place perfect for you. Kung baga alam mo yung oven, ina-adjust ni God yung temperature para maging perfect yung pag-bake niya sa'yo. No? Ganon din yung sitwasyon mo sa buhay ngayon. It is never too much or too less. No? It doesn't matter how hard life is or kung anong feeling mo ngayon, it's never too much or too less. Kasi, binibig ka ni Lord for the perfect outcome. No? Kung may pinagdadasal ka, sabihin na alam mo na yung changes sa buhay mo, you're just waiting for the outcome. So, be patient, no? No? In Proverbs 19:21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Sa dami nating intensyon, sa dami nating gustong gawin, no? In the end, yung outcome ay control ni God. Ito, share ko to, no? Sabi nila, pray like everything it depends on God and act like everything depends on you. Sabihin nun, pag nagtatrabaho tayo, gawin natin yung best natin. The same way, kapag nagdadasal tayo, ipagdasal natin lahat. Hindi lang yung, Lord, na-short ako dito, tulungan mo sa short. Hindi, pagdasal mo, Lord, may mabayarin ako, kayo bahala. No, Lord, provide for me, provide for my lifestyle, provide for everything. No? Hindi lang kung ano yung kulang yung pagdadasal natin. Pag-pray mo buo. Ganun yun. Lord, may kailangan silang skill, wala pa. Lord, bigay mo sa akin yung talents, provide mo sa akin. No? Kapag nagpe-pray tayo, no, let's pray for the whole outcome. No? Hindi lang yung shortcomings natin. Importante yun. No? Hindi yung, Lord, bigyan mo ako ng client kasi kailangan ko ng pera. Hindi. Lord, abundance in client. No? Magkaroon sana ako ng network of people who trust in me na humihingi ng negosyo ko. Hindi lang yung kulang yung pagdadasal natin, yung buo, no? Pag humihingi tayo ng outcome. Luke 9:24, whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will save it. No? So practical principle lang yan. No? We are responsible for obedience. God is sovereign over the outcome. Ang goal lang natin is manatili sa Diyos. No? Isa lang ang trabaho natin, maniwala sa Diyos, manatili sa Diyos, no? To practice the Word of God. Yan lang talaga yung trabaho natin Hindi lang i-manifest yan, we do the way as God wants us to do. Maging Christian lang. Si God na bahala sa outcome. No? Huwag natin masyadong i-intervene yung si God. God, kasi gusto ko ganito yung outcome God, gusto ko ganito. Nagdadasal ka sa asawa mo, gusto ko ganito asawa ko. Gusto ko ganyan. Pero nangingiyan,
Kahit sino, Lord, basta wag lang yun, ha? Ay, Lord, sige, ito na lang, itong 5. Ikaw na bahala mamili sa kanilang 5. No. When we pray, no, we give it everything to God. And that's how we control our outcome. The only way for us to control our outcome is through God. Kung siya lang nakakapagbigay kung ano yung kakalabasan, si Lord lang din ang sagot para makontrol ng ating kakalabasan. No? So, hindi natin makokontrol yun, pero si God lang. Kaya, pag-pray mo ng buong buo, hindi ko ano yung kulang, ko parte lang, ipag-pray mo ng buong buo, no? At si Lord, si God na bahala. No? Even if He does not, okay. Shadrach, Meshach, and Abednego, ito yung 3 na nakatayo, na pinapaluhod nun sa statue, no? Believe God could rescue them from the fire, but their faith did not depend on the outcome, no? But even if He does not, isipin mo, ihahagis sila dun sa furnace, no? Kung ikaw yun, sabi mo, Lord, naniwala ako sa iyo, di mo man lang pinatay yung, yung apoy. Lord, andyan na sila, dadakit na kami, ba't di mo kami niligtas? No? Dapat ganun yung mentality natin. They still believe in God to the point na binato na sila dun sa apoy. No? Nasunog na sila nun. That's the point where they see the outcome. Dapat ganun tayo eh. Kahit feeling natin nalulunod na tayo sa problema, no, kahit, Lord, dito pa lang eh, pwede nyo na pigilin yung kasamaan. Lord, dito pa lang, pwede nyo na ako iligtas. Lord, nung may utang ako, Lord, pwede naman na bayaran na natin agad. Lord, na may utang ako, pwede naman na hanggat mabenta ko lang yung gamit ko. Bakit, Lord, namabot pa sa point na na-foreclose mga bahay ko, sasakyan ko? Kumbaga, sobra pang umilalim eh. No? Pero doon mo palang nakita yung outcome ni Lord na sila doon na mismo sa loob ng apoy. Doon palang nakita yung miracle, yung actions, no, yung outcome ni God. Ganun din sa atin, no? Minsan may kailangan pang mawala sa atin, marami pang mawawala, marami pang hindi tayo maiintindihan na outcome, na bagay, till we see the outcome of our prayer. No? Pinag-pray mo, save tayo. No? Kaya nga di ba sabi, pray mo pag save tayo. Lord, save mo kami sa baha. No? Hindi natin alam kung paano yan na, Lord, doon pala, baka pwede mo nang hindi nalang pag-ulinin para walang baha. Baka Lord, doon pa lang hindi nalang bahain yung lugar namin. Or Lord, baka hanggang mababaw lang yung baha. No? But Lord, ka lang pa bahain. Sinave ka nga sa baha, no? Pero nalawala mo naman yung bagay. It's still the outcome that matters. No? Hindi naman ibig sabihin pinabayaan ka ni Lord, but there is something, no, the Lord wants to happen. And ang makakasagot lang yan ay you, understanding. So, sorry sa last, hindi ko alam kung may word na kaunawaan eh. Kasi alam ko pag-unawa eh. Pero sabi ko, bakit naman? 4K, tas may plus P. Ngayon ko na lang 4K. Ay 5K. So, kaunawaan. What only God fully sees. Ito na yung last natin na point, no? So, light and shadow. However bright the room, no? Ito. Isipin mo tong kwarto na to, yung mga ilaw. No matter how bright the light is, pag tumingin ka sa baba, may mga shadow, no? So there is still shadow beneath you. So it is with our understanding, however clear, a shadow of uncertainty always remains. Times you cannot explain. So ganito lang yan. Isipin mo yung ilaw, yan yung understanding mo, yung wisdom mo, no? Yun yung pagkakaintindi mo sa bagay. Na no matter how bright it is, no matter how no matter how understanding we are or knowledgeable we are, no, laging may shadow yan. Laging may uncertainty, may kulang. No? Kahit feeling mo, naintindihan mo na, nalaman mo na yung buong kwento, laging may kulang pa dyan. Laging may uncertainty. No? Kaya light and shadow eh. When there is understanding, there is something that is also uncertain. Feeling mo, naiintindihan mo na isang tao, bakit siya ganun kumilos. Pero may uncertainty pa din doon. Laging may isang bagay na parang kulang, na feel mo naiintindihan mo na feeling mo, alam ko to, kaya to, no? No, there is still uncertainty there.
No? Ang sample dito is yung si Job. Job lost everything and demand to know why. No? God never explained. He simply revealed himself. And Job trusted what he could not understand. No? So, ang explanation or revelation, no? Job wanted an explanation for his suffering. God never gave him a point-by-point answer. Instead, God revealed His wisdom, His power, His presence. Sometimes God answers the question, sometimes God changes the one asking. No? Minsan, hindi natin maintindihan yung unang plano ni God. Bakit nangyayari sa buhay natin to? Lord, bakit ako nagkasakit? Lord, ba't ako naghihirap ngayon? Lord, bakit nangyayari sa akin to? Bakit nawala yung taong mahal ko? Lord, bakit niya ako iniwan? Bakit ngayon pa kung kailan wala na ako? Grabe, pinanguhugutan, no? Ano lang yun, napanood ko lang yung kay Joe. Joe! Kailan niya si Joe? Hindi ko kailan. Sikat niya yun. Kalimutan, happy birthday, Joe. Yung basta ganun. Nakalimutan ko na nasa TikTok kasi yun kaya napanood ko. Ano? So in 1 John 1:5 and James 1:17, no? Ito na. God is light, in Him there is no darkness at all. The Father of lights, with whom there is no shifting shadow. Kung yung ilaw natin nagpo-produce ng shadow, yung ilaw ni God, hindi. It means God understands everything, has the wisdom of everything, no? Walang uncertainty kay God. Wala siyang hindi niya alam at wala siyang hindi siya sigurado. Bawat kilos niya, bawat salita niya, bawat nangyayari sa buhay mo, alam niya. He is certain for what is happening for you. He is certain for the outcome He gives you. Kung sinabi niya magiging mayaman ka, kahit naghihirap ka ngayon, He is certain that He knows the outcome. Hindi niya iibahin mo, pangako niya sa iyo yun. No? Kaya ito yung pinaka-importante sa lahat yung understanding. Kung ito yung environment, intention mo that leads to action, that leads to outcome, yung understanding nasa labas yan It is more than what you can comprehend. It is more than the actions, than the intentions, no? Ang understanding natin, ang understanding ni God magkaiba, no? Dahil ito. Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. The reason why we trust in the Lord, because God is certain about everything. No? Hindi lang certain things, but everything. Naiintindihan niya lahat. No? To the point na, hindi na. Ito lang yan Tayo ba minsan, hindi natin ma-explain kung bakit ginagawa natin isang bagay? Na parang, bakit kaya ganun? Hindi ko maiwasan, parang mainggit. So ganun tayo, bakit kaya ganun? Alam ko naman mali na nagagawa ko pa din. No? Minsan, kahit tayo mismo hindi natin ma-explain yung sarili natin Hindi natin maintindihan yung sarili natin. We have uncertainty inside us. Kahit ikaw, hindi mo minsan maintindihan yung sarili mo Hindi mo ma-explain bakit. But si God, kilala ka niya. In fact, mas kilala pa ni God sarili mo kaysa sa'yo. God knows you more than you know yourself. Okay? Kung ano man nangyayari sa'yo, alam niya na yan yung tama. Alam niya yan yung perfect. Alam niya kung yan yung dapat na nangyayari. No? Because God knows who you truly are. Kaya nga may verse, diba, na kalimutan ko na He will not give you something that you cannot persevere. No? Ibig sabihin, nandiyan ka kasi alam niyang kaya mo. Dahil kilala niya. No? So, what I know when I don't know why. I may not know why this happened. I may not know how long it will last. I may not know what God will do next, but I know who He is. No? God is good, God is present, God is wise, and God is faithful. Lagi natin paghawakan, God is good. God is good. God is good. Okay? All the time. Sige ba yun? Wait lang. Parang hindi ko nasama yung line. Pero yun. No? Wait lang guys skip ko lang hinahanap ako Okay, hindi ko siya nalagay. So, ang explain na to, no? Tatandaan natin, no? Sorry maganda kasi yung line na yun Ito, ulitin ko. Mature faith says God can. No?
But deeper faith says, even if He does not, He is still my God. So, dito yung understanding na part, no? Kasi, alam lang natin na, kapag mature tayo, alam natin na, God will do this, no? God will serve us, God will save us, no? Alam natin kaya ni God. Diba? Kapag mature na tayong Christian, hindi na natin siya sa point na dinadoubt We have no doubts about God. We have the understanding not to doubt God No? But, sometimes, no, may reason bakit hindi niya ginagawa. Kaya nagkakaroon tayo ng deeper faith. No? Nagkakaroon tayo ng deeper relationship. Kaya tayo nagkakaroon ng problema under His provision because ayaw niya lang isipin na mga natin na kung ano lang yung kaya niyang gawin. Gusto rin natin niyang paintindi sa atin na kahit hindi niya binigay yon, hindi niya inalaw yun, no? He is still the God. He is still our God. So, explanation, no? Diba, pag Christian tayo, andali natin masabi, no? Madali natin mag-good news yung mga bagay na binilis tayo dito, na-promote tayo, nangyari ito sa buhay ko, ito nangyari, ito ganyan. Puro good news, no? Andaling ma-claim noon na akala ko hindi ko na kaya yung problema namin, pero kinaya pa. Madali yun Yung maturity natin, nakikita na dun sa atin yung maturity na naniwala lang ako kay God. But, bihira natin maririnig yung point na yung deeper faith, nagkaroon tayo ng 360 sa buhay, 180 sa buhay natin, nagbago. Sige, share ko na lang din yung story ko ng isang mga brothers natin. Sila Brother Mark at Sister Normie. We know naman din na nagbago yung buhay nila completely. From siguro successful sa career niya to medyo na down sila, then ngayon, no? Ang point lang dito, no? Kung yung maturity lang nila kay God is up to dun sa point na God can, pero nung naghirap sila, pwedeng mawala yung understanding nila kay God God, akala ko ba all-knowing kayo, all-powerful kayo? Bakit kami naghihirap? Pwedeng doon palang grounds na bumitaw sila, mawala yung faith nila. But, pinitili sila No? Nagsimba sila dyan, hindi na sila makapunta sa Makati na church, kaya nagsimba sila dito, sa GCF, no? Pinakita pa nila na kahit hindi mo kami God i-provide, hindi mo ayusin yung problema namin ngayon, kahit naghihirap kami ngayon, no? Even if He does not know, you're still my God. Kasi, madaling sabihin, mahal mo ang Diyos kapag nasa iyo lahat Kapag pinakita niyo yung God can niya yung pinakita niyo yung kakayanan niyang ibigay sa iyo lahat, madaling maniwala sa Diyos. No? Madaling mahalin ang Diyos, madaling magpakababa. No? Mas ma-perfect yung kapag nawawalan ka Yung point na wala ka na feeling mo lahat nagkakamali, no? Doon mo mapapakita yung mahal mo siya No? Mahirap mahalin ng isang taong parang baka sa tao, di ba? Pag yung tao nagbibigay, no? Parang madali siya mahalin. Pero pag pakabig, mahirap mahalin. Di ba kumbaga sa tao, ganun? Yung puro, Pero ang point doon is, kaya pinakita ko yun, No, God is good. No, God is good. Doesn't matter kung ando ka sa point ng buhay mo na lagi kanya pinagbibigyan, o sa point mo parang feeling mo pinagdadamutan ka niya, no? God is always good. Hindi kanya pinagdadamutan, may tinuturo lang siya sa'yo. God is good. No? God is wise. Okay? So, A, E, I, O, U, ang 5K, action. Lahat nagsisimula yan sa action natin, na which is na fuel ng environment, na which is na fuel ng ating mind, which is our intention, na nauuwi sa outcome. In the end, everything does not matter because what is important is our understanding. No, intindihin natin yung mga tao sa paligid, intindihin natin yung sarili nating kilos, intindihin natin yung sarili nating isip, intindihin natin bakit nangyayari sa atin yun sa outcome, no? A Christian life is revealed by our actions. Totoo yan. Nagpipray ka ba? Sa church, madaling mag-pray. Kapag sa bahay, mag-isa ka, mahirap mag-quiet time. Kasi nakakalimutan pa natin, no? Shaped by our environment, no? Examine through our intentions, surrender its outcomes, and sustained by trusting God beyond our understanding. So, which vowel is God speaking to you today? Sige nga, raise of hands lang. Sino dito yung, is there an action that must change
Meron ba ditong yung nahihirapan tayo sa kilos? May habits ba tayo na hindi natin mabitawan? Na pag-uwi natin ng bahay, balik na naman tayo sa dating gawi? May ganun ba tayo dito? Okay, lahat tayo dito, tila anghel tayo sa bahay, tsaka sa trabaho, Parang dalawa lang ata kami nagtaas ng kamay. O, tatlo na kami. Okay. Okay, mga next, mga susunod na pope na pala to, guys. Hanggang sa mga santo. Kasi di ba ganun yung pag sobrang bait mo, yung biro nila? Santo ka ba? Ganun ba yun? Ganun yun. Oo, ganun. Parang ganun. Sunod, kapaligiran. Is there an influence you must confront? Meron ba mga tao, lugar, o yung cellphone ba natin yung nakakapahamak sa atin? No? Yan ba yung nag-driving force? Na mabait ka naman talagang tao, pero nag-iinit lang talaga yung ulo mo sa mga tao no? Parang minsan mabait akong tao talaga, pero nakakainis talaga sila minsan ganyan tayo no? Yung environment natin yung nagpo-provoke sa atin, mawala yung Christian life. Na pag dumating na si Juan o yung tropa mo, ay patay. Mag-aaya na naman to ng kasalanan. Diba? Inuman, And kalooban, is there a motive you must surrender? Meron ka ba bang hinanakit, revenge, galit, gusto kong maging mayaman para papasara ko yung mall, mabibili ko lahat ng gamit, mainggit, no? Motive yun inggit, pride, paging lust. Gusto kong maging mayaman para nakahiga na lang ako magdamag. Tatamara naman, no? Or is there an outcome you're trying to control? Meron na tayong isang bagay na kinokontrol natin, no? Pwede yan kahit yung girlfriend o yung boyfriend, no? Gusto ko talaga siya pinipilit ko talaga. Kahit ayaw na ni Lord doon, pinipilit mo, no? O kaya kahit ayaw mo nang, kahit hindi na dapat para sa'yo yun, pinipilit mo pa din, no? Baka yung sign na yun para umalis ka, or may sign na ayaw ni God para mabigay sa iyo, pero pinipilit mo pa rin yung outcome na yun, no? So, meron ba tayo ganon? As of now, parang accumulated, parang 10 kamay pa na nataas 2 kilos, 5 sa kapaligiran. And last, kaunawaan, is there a question you must entrust to God? Meron ba sa atin dito yung, Lord, ba't nangyari sa amin to? Lord, bakit hinayaan mo mangyari to? Lord, bakit ako may sakit? Meron ba sa atin ganon? Meron? Wala talaga nagtataas ng kamay, no? So, every aspect in our life, no? It doesn't matter our actions, our surroundings, our intentions, no? Or the outcome. Every part, andyan si God. Every part, it's a test. It's a way to show that you're a Christian. Sa kilos pa lang natin, paano tayo mag-interact sa kapaligiran natin, no? Lahat yan, especially yung kaunawaan. No? Lastly, Jesus at the center. This is not a 5-step program for self-improvement. We cannot transform our actions, environment, intentions, outcomes, and understanding by willpower alone. No. We need Jesus to change the heart that all of it flows from. In the end, puso pa rin natin, no? Kapag hindi mo kontrolado ang kilos ng iba, no? Ang kapaligiran, ang kilabasan, o hindi mo maintindihan ang nangyayari, may susuko mo pa rin ba ang iyong kalooban kay Kristo? No? In the end, it's about our heart. Kaya brothers and sisters, always check your heart. Okay? To God be the glory. So let us all bow our heads. Let's all stand and let's all bow our heads. Heavenly Father, we thank you, praise the Lord. Nagpapasalamat po kami sa iyong unending love, O Lord. Lord, nagpapasalamat po kami, Lord, sa bawat tao na dumalo dito, O Lord. Lord, ipinagdasal po namin yung sermon, Lord, na hindi lang to basta aming napakinggan, naobserbahan, napagtantuhan. But Lord, ito po yung mga aral sa aming buhay, Lord, na maibaon po namin sa araw-araw. Lord, ganun din po amin. Lord, tignan niyo po amin ang kilos, ang aming action sa buhay. Do we show to others na kami po tunay na Christian, Lord? Ang aming actions ba, Lord, nagpapakita na isang Kristiyano? Lord, kung hindi man, Lord, help us. Guide us, Lord. Ganun, Lord, ang environment. If our environment keeps us provoking
to sin, Lord, to temptation. Lord, help us, O Lord. Help us to suppress this environment, to avoid, Lord, to put us in a safe, or to put us in a place na, Lord, na maramdaman namin ang environment namin ay nangangalaga, ay ang environment namin ang nag-uusap, ang environment namin ay walang ginawa kung hindi mahaling ka, Diyos. Ganun din, Lord, ang aming intensyon, ang aming isipan. Lord, may our minds have the intention to praise you, O Lord, na naway aming intention ay kung hindi pagpurihin ka, O Lord, ipakita, Lord, na pagmamahal namin sa iyo, Lord. Na it's not about our intentions in life, it's not about the things that we want, but it's about the things that you, O Lord, that gives us, O Lord, that you fuels our intention, O Lord. Ganun din, Lord, our outcomes. Lord, kahit anong outcome niya sa buhay, anong hindi namin kagustuhan, or kahit anong outcome na kakaiba, na hindi namin inaasahan, Lord. Lord, kayo po yung manguna, O Lord. Alam namin, Lord, na yung outcome ay binigay niyo sa amin. For you, O Lord, as the master of everything, O Lord, you planned everything perfectly. You planned everything mightily, O Lord. Ganun din, Lord, no, about our understanding. Our understanding limits us and gives us many uncertainties in life. Marami kaming mga bagay na hindi namin maintindihan. Marami din kaming bagay na hindi namin maalam. But you, O Lord, has no limits. For your understanding is boundless. It's everything, O Lord. Naintindihan mo kahit kami ang innate na nature namin. Naintindihan mo din, Lord, ang bawat tao, ang bawat bagay sa paligid namin. Lord, patawarin niyo kami kung minsan na-question namin ang iyong understanding sa amin, Lord, kung bakit minsan ang hirap ng buhay namin, kung bakit minsan, Lord, hindi namin parang hinahaya mo manghirap kami, O Lord. But Lord, you know everything, Lord. For you control the outcome, the understanding, and everything, O Lord. For you, O Lord, is everything. In Jesus' name we pray.